So, ang lesson 7 po natin ngayon ay patungkol sa tunay na Kristiyanong pagsasama or yung tinatawag natin na fellowship. Sa may Acts chapter 2 verse 42, sinabi dito na inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama or fellowship bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So malinaw sa first century church na talagang devoted sila pagdating sa fellowship. Na naroon na regularly nakakapag-meet ang mga mananampalataya sa kanilang mga bahay. Ang fellowship po kasi ito ay isang kultura na meron tayo. Ito ay isang paraan kung paano natin pinapalakas ang isa't isa. 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama or fellowship tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Sa may 1 John chapter 1 verse 7, binanggit dito na ang fellowship ay paglakad natin sa liwanag dahil ito ay kultura mismo ng kaharian ng Diyos. So ang tanong dito, ano nga ba ang tinatawag natin na fellowship? So ang fellowship ay galing mismo sa salitang Griego nang ibig sabihin ay koinonia. Nang ibig sabihin is participation, partnership, sharing, or communion. So ibig sabihin nito, ang fellowship ay pagkakaroon ng pakikisama sa isang relationship sa pagitan ng mga kapwa mananampalataya. At yung mga kasama mo na mga mananampalataya, meron kayong pare-parehong or meron kayong tinatawag na common goal and common interest. So ano nga ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa fellowship? Unang-una, ang bawat Kristiyano ay kabilang sa isang local church. Ang isang tunay na mananampalataya talaga ay nag-i-stay siya sa isang local church. Yun po yung totoo pagdating doon, Acts chapter 2 verse 47. At palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga kanyang iniligtas. So, ang mga bagong mananampalataya ay idinaragdag mismo sa church ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka or mananampalataya ka kung hindi ka naman dumadalo sa local church. Yes, hindi lahat ng nasa local church ay talagang saved, pero ang tunay na saved, dumadalo po talaga yan sa isang local church. Meron siyang commitment sa fellowship niya sa kanyang local church. Pangalawa, pakikisama ng banal na espiritu. Ang kaibahan po ng fellowship, ng gathering na meron tayo in fellowship ay ito. Naroroon po ang participation ng Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So, ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya ay nagsisimula sa fellowship natin sa Holy Spirit. Okay, tayo kasi meron tayong iisang spirit at yan ay walang iba kundi ang banal na espiritu. At yung uri ng fellowship na meron tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit, alam po ninyo, kakaiba po yan. Okay? Hindi lamang siya simpleng pakikipagkaibigan, kundi tayo mismo ay nakikiisa sa Holy Spirit. Ito yung sinasabi ng Bible na tayo ay mayroong unity in the bond of peace. Ito yung tinatawag na meron tayong unity in the Spirit. Pangatlo, pakikisama sa isa't isa or sa kapwa mananampalataya. 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, kapag sinabi natin na pakikisama sa isa't isa sa kapwa natin mga mananampalataya, anong ibig sabihin nito? Unang-una, pagtatapat sa isa't isa ng kasalanan. Napakahalaga kasi na i-confess natin ang ating mga kasalanan sa isa't isa. Kasi alam po niyo, every time na kino-confess natin ang sin natin sa kapwa natin mananampalataya, alam po ninyo, ang nagbe-benefit ay walang iba kundi tayo. Dahil mayroong mga tao na binabantayan tayo sa kanilang pananalangin. At yun po yung pangalawa, pagpapanalanginan. Ang isa sa purpose ng fellowship ay walang iba kundi magkaroon ka ng group of
people para mapalibutan ka ng mga taong ipapanalangin ka. At ganun din, magkaroon ka ng mga tao na ipapanalangin mo. Pangatlo, sama-samang naglilingkod sa Diyos. Yun naman kasi talaga ang purpose Bakit tayo nag-i-involve sa fellowship? Para tayo ay maglingkod. Para meron tayong kasama pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos. Pangapat, taus-pusong pagmamahalan. Dapat meron tayong tinatawag na common love. Dapat meron tayong tinatawag na genuine love para sa isa't isa doon sa ating mga kasama. Okay? Panglima, pagpapatawaran. Yes, hindi tayo perfect. Yun po yung totoo pagdating doon. Hindi tayo perfect. Kahit nung nanampalataya tayo, meron tayong mga magagawang mga kasalanan sa kapwa natin. Meron mga igagawin ng mga kasama natin na ikasasama ng loob natin. Pero, tinuturo mismo sa fellowship ang tinatawag natin na pagpapatawaran. Kadalasan nga, ang unang makakasakit sa iyo ay walang iba kundi ang DM mo. Lalong-lalo na pagdating sa mga rebuke, marami ng mga members ang talagang nainis sila, nasaktan sila nung sila ay nirebuke ng kanilang DM. Pero sabi nga doon, pagpapatawaran. Sunod, pagpapalakasan. Yun ang pinaka-goal natin sa ating mga fellowship. Ito yung palakasin natin ng bawat isa, lalong-lalo na doon sa mga panahon na tayo ay nanghihina at kailangan natin ng mga taong mag-encourage sa atin para tayo ay magpatuloy. Sunod ay pagmamalasakitan. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi siya yung basta-basta pag may lumapit sa iyo, kailangan ng tulong, ang sagot mo ay pagpipray. Ang tunay na pagmamalasakit, ito yung kapag merong lumapit sa iyo at binigyan ka ng kakayanan ng Diyos para tumulong, ang gagawin mo ay tutulong ka. Okay? Iaabot mo talaga ang iyong kamay. Okay? And next is yung tinatawag natin na pagtutulungan. Okay? Yung pagmamalasakit, meron tayong concern for each other. Yung pagmamalasakit mismo, concern tayo sa future ng isa't isa, concern tayo sa spiritual na kalalagayan ng isa't isa. Ang pagtutulungan naman, ito yung we try to lend a hand doon sa ating mga kasama na in need. Pang-apat, ang sentro ng fellowship ay si Kristo. Ang mga unbelievers nagagather din sila, pero anong kadalasan na sentro ng kanilang pag-gather? Kadalasan sa mga formal na gatherings, meeting, mga seminar, ganun ang ginagawa nila. Yung iba naman kapag nag-gather sila, anong nagiging sentro nila? Walang iba kundi ang isa't isa, nagpapabidahan sila. Sa atin na mga mananampalataya, every time na tayo ay nag-gather, ang pinaka-sentro natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, ang Diyos ay tapat sa pamamagitan niya ay tinatawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. So ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nag-gather ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin matatawag na fellowship yan kung ang sentro nito ay iba. Hindi mo matatawag na true fellowship ang isang gathering kung ang sentro nito ay ang isa't isa. Ang maging sentro nito ay walang iba kundi ang tao. So, ang tunay na fellowship, ang pinakalayunin nito ay walang iba kundi parangalan ang tumubos sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At alam po ninyo, ang bilin sa atin sa may Hebrews chapter 10 verse 25 ay ito, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng nakaugalian na ng iba, kundi mga garalan kayo sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So ang bilin sa atin ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating pababayaan or huwag nating kaliligtaan ang mga pagtitipon. Ano mang uri ng pagtitipon yan? Sunday service man yan, life group man yan, prayer meeting man yan, or outreach man yan, huwag nating kaliligtaan ang dumalo dito dahil yun ay utos mismo ng ating Diyos. Mahirap kasi na mangyari ang fellowship kung hindi tayo magtatagpo-tagpo. Yun po yung katotohanan pagdating doon. Parang pag online lang, hindi natin feel ang fellowship. Kaya nga po talagang ang bilin sa atin is mag-gather tayo regularly, face to face. So, kasi kailangan po talaga natin ng mga taong papalibot sa atin at mga taong tutulong sa atin para tayo po ay lumago. At yung mga yun po is naaatin natin sa pamamagitan ng fellowship. So, doon po tayo magtatapos. And bilang patunay po na natapos po ninyo ang video na ito, ay hinihiling ko po na kayo ay gumawa ng maiksing reflection ninyo, kahit ilang sentences lang, para patungkol sa natutunan ninyo sa ating pag-aaral ngayon. Maraming salamat po and God bless you.